Magandang tanghali po sa lahat. Maganda po ba yung tanghali nyo? Parang walang buhay. Maganda po tanghali nyo? Sino ba dito yung mga anak ng Panginoon? Kanina. Amen ba? Naniniwala ako lahat ng mga tao na nandito, pinili kayo ng Panginoon. Amen ba? Amen, alam nyo guys, meron akong naalalang verse sa Bible sa Malakay ba yun? Sa Malakay. Wait lang. Pwede bang palakpakan muna natin yung Panginoon ng malakas? Para pala akong galit dito eh. No? Palakpakan yung Panginoon! De, joke lang. Yun, sabi sa Malakay 3 verse 16. Pwede ba ilabas? Yan, sabi dyan, then those who feared the Lord talked with each other. And the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. Amen ba? May mga tao dito parang, Amen ba? Gusto ko na makarinig ng malakas na Amen. Amen! So church, alam nyo, kanina din pinaremind sa akin ng Panginoon, habang titignan ko yung mga tao na nag-worship kayo, alam nyo, swerte kayo kasi, bata pa lang, ngayong age ngayon, nakakilala na kayo sa Panginoon. Amen? Alam nyo guys, although swerte din yung iba na nakakilala sa Panginoon, pero may edad na. Pero at least, tayong mga kabataan, maswerte tayo. Amen ba? Plakpakan na natin yung Panginoon! Alam nyo guys, yung verse na yan, then those who feared the Lord talk with each other. Sino ba yung, may who eh? Sino yung who? Sino yung who? Hindi. Sino? Nakatira sila sa langit. Sino sila? Ano? Angels! Amen! Sabi dyan, then those who feared the Lord talk with each other and the Lord listened and heard. Bakit nakikinig si Lord sa mga angels? No clue, ganun. Ganito kasi yun. Tayong tao na nandito, meron tayong bawat isang anghel sa langit. Bawat anghel, or bawat mga lingkod ng Panginoon, may tag-isa tayong anghel. And lahat tayo, meron tayong bahay sa langit. Amen ba? Pag yung anghel mo, mabagal, ibig sabihin, mabagal ka dito. Amen? Pero pag mabilis yung bahay mo, or malaki na yung bahay mo sa langit, ibig sabihin, mabilis ka dito. Amen ba? Amen, palakpakan nga natin yung Panginoon. Amen, alam niyo church, and sabi dyan ng Panginoon, kunyari, sabihin natin sige, pipili ako. Si Angel! Ginulat. Kunyari si Angel, yung angel ni Angel. Yung angel ni Angel. Yung angel ni Angel. Sabi, nakita ni Lord na nagsusulat yung angel ni Angel. Sabi niya, Angel, parang Angel pangalan eh. Siyempre, hindi mo natin alam pangalan ng Angel eh. Anong ginagawa mo? Kinakanan niya. Sabi niya, nagsusulat po. Sino sinusulatan mo? Si Angel po. Bakit? Ano ginawa niya? Ano po, nag-Bible study po siya, nagpagaling po siya ng mga may sakit. Amen ba? Sabi dito, a scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. Amen? Kinabukasan, nakita na naman ni Lord na nagsusulat yung angel na Angel. Ano yung ginagawa mo? Sino na naman sinusulatan mo? Si Angel po. Bakit? Ano na naman ginawa niya? Nag-144 po siya. Amen? Isipin mo pong ganun ka-interesting yung remembrance mo. Amen? Kunyari dito sa church, kunyari si Kuya with white na parehas kami. Ano pangalan mo? Robin. Si Kuya Robin nga pala. Kunyari si Kuya Robin. Yung angel ni Kuya Robin, sabi ni Lord, sino susulatan mo na naman dyan? Si Robin po. Bakit? Ano naman ginawa? Nag-church po siya ngayon. Amen? How good is it to have that kind of angel or that kind of Lord in our life? Amen ba? Amen? Alam niyo, church, God always remembers us. Amen? And He always remembers
what we do, what we talk about, what we thought. Alam nyo guys, ang Panginoon, minsan nagpe-pray ako sa gabi. Sabi ko, Lord, are my thoughts pleasing to you? Amen? Kasi minsan din natin nasasabi na, Lord, are my thoughts, parang, Lord, yung mga naisip ko ba, pleasing ba sa'yo? Lord, yung mga naisip ko ba, kalugod-luguran sa'yo? Amen? Because the Lord, alam niya lahat. Amen? Di ba nga noon time na, yung kay Eva at Adan, di ba? Nung hinanap sila ng Panginoon, umamin sila kung nasan sila. Ibig sabihin ng Lord, the Lord wants us to admit or magsabi. Amen? And yung mga angels na yun, grabe yung parang, ibig sabihin pala, meron pala tayong remembrance sa Panginoon. Meron tayong bagay na ginagawa na nangyayari din sa langit. Amen? Ibig sabihin tayong mga taong na nandito, maswerte tayo. Or we are blessed. Amen ba? We are blessed. Amen? Sabihin nga tayo, hallelujah! Hallelujah! Grabe para ako magsasong lead. Joke lang. Alam niyo, meron akong papanood sa inyo na video. Ayaw nga pala, batiin niyo yung leader niyo or kung nandito yung parents niyo na Happy Father's Day or Happy Mother's Day. Kung wala dito yung parents niyo, puntahan niyo yung leader niyo. Huwag lang kayo magkakagulo-gulo. Okay, batiin niyo na Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Parents Day. Amen. And this time, we are gonna spread the love. Amen? Do you want to spread the love of God? Amen! So, pwede po bang palabas ng video? Oh no! Joke lang. But there was one thing my murderer didn't understand. He didn't understand how much a father could love his child. It's okay. It's gonna be okay. He knows I'm here. My dad knows I'm here. I was still with him. I wasn't lost, or frozen, or gone. I was alive. I was alive in my own perfect world. Amen? So, palakpakan natin yung Panginoon. Sino nakakala
ng movie na yon? Anong movie yon? The Lovely Bones. Alam nyo guys, hindi ko alam kung bakit, dati, sabi ko, Lord, pag nag-preach ako, anong parang gusto ko din mag-post ng video na ganyan. And, laging in-impress sa akin ng Panginoon yung movie na yon, yung The Lovely Bones. Kasi ang story nun, 14 pa lang siya, na-murder siya. Minurder siya ng kapitbahay nila. And yung kapitbahay nila, parang psycho freak na ganyan, na pumapatay talaga ng bata. And ang pinaka-bata na pinatay niya is 7 years old. And nung movie na yon, nung time na yon, yun yung pinakamagandang scene sa buong movie. Honestly. Kasi kaya siya nandun sa may parang gazebo, kasi patay na siya nun. And nasa parang in-between siya. Pero hindi yun biblically, just parang inu-illustrate ko lang. Na, nung time na, yung tatay niya kasi, sabi niya, meron dong part sa movie, sabi niya, Susie would never go with a stranger. It might be someone who she knows. And nung time na yun, naghahanap si Susie Salmon kasi pangalan niya. Sabi niya, I was waiting for justice, but justice did not came. Explain ko lang yung dun sa video. Yung video kasi na yun, parang, di ba napansin niyo yung parang kandila? Yung isa hindi gumagalaw, yung isa gumagalaw. Ibig sabihin, may connection. Amen. Ang naano ko lang doon, yung Panginoon pala, bago natin siya makilala, He first loved us. Amen. And God, sabi nga sa verse ko na 1 John 4:8, yan. Whoever does not love does not know God, for God is love. Amen? And si Susie, kahit na sabihin natin tayo si Susie, and nandito tayo sa mundong to. Amen? God is always reaching out to us. Amen? Sabi nga ng testimony ka ni Anjanette, hindi daw maikli ang kamay ng Panginoon para abutin ka. Amen? And ang Panginoon, hindi rin siya madamot para magbigay ng love. Amen? Marami nga nagsasabi na yung iba daw dito, iniwan ng magulang, iba daw dito, pinamigay, iba daw dito, parang ganon, parang ampon daw. And sobrang bilib ako sa mga taong ganon. Alam niyo kung bakit? Kasi sila, kahit naging ganun yung buhay nila, natuto pa rin nila mahalin yung Panginoon. Amen? And alam nyo, dun sa movie na yon, I was very inspired kasi yung tatay niya, talagang sinisik pa talaga yung anak niya. Hinahanap niya talaga. And alam nyo guys, actually, ang pinaka-downfall ng movie na yon, hindi nakita yung katawan niya or hindi nalaman kung sino yung pumatay. Pero may may mga suspects sila. Ang nangyari sa huli, yung katawan ng babae nilagay sa vault, yung vault ng bank, tapos tinapon sa parang, ano yung title? Atat eh. Parang, nilagay kumbaga tinapon doon. Kasi yung murderer, parang alam na nung kapatid ni Susie. Yung kapatid ni Susie kasi pumunta sa bahay ng murderer. Nakita yung evidence. Gusto niyo ba malaman kung paano namatay si Susie? Sige, storytelling. Okay? So, galing kasi siyang sa school noon. And, meron siyang hinabol na isang babae. Tapos nasa labas na siya ng school, merong paper na lumabas sa pocket niya. Tapos, syempre, mahangin. Lumipad yung papel. Sinundan niya. Eh, nung sinundan niya, nakita niya yung murderer. Sabi ng murderer, are you Susie Salmon? Eh, di naman alam ni Susie na murderer pala yun. Kasi yung murderer, mag-isa lang siya sa bahay. Yung murderer, ang hobby niya, gumagawa siya ng mga maliliit na dollhouse, nagpa-furnish siya. Tapos, sabi niya, parang alam din ni Susie na parang creative yung lalaki.
sabi nung lalaki, sabi ng lalaki kay Susie, may papakita ako sa'yo. Tapos, sa isang cornfield, meron doon parang pinto or basement. Tapos bumaba silang dalawa doon. Isipin mo parang lalaki. Pumasok sila doon. Tapos nung parang, parang ginulo-gulo niya yung si Susie, sabi niya, para to sa mga bata na after school, pwede sila tumambay dito, ganyan. Nung medyo gabi na kasi yun, sabi ni Susie, kailangan na daw niyang umalis. Kasi hanapin daw siya ng magulang niya. Hindi nayaan ng murder na makaalis siya. Ang nangyari, doon siya pinatay. And nung time na, syempre, nag-aalala na yung magulang, di ba? Nag-aalala na, ganyan. Asan na si Susie? Ganyan. Hindi nila, nagtaka na sila, asan na si Susie? Syempre, hindi naman niya nag-wander off or hindi naman siya nagpupuntang mall bago umuwi. Uwi diretso agad yun. Itong nangyari is, nalaman nila na nawawala si Susie. Pero, hindi yun yung topic natin. Introduction lang yun. Okay, so palapakan natin yung Panginoon. Sabi dun sa, last na to, bago sa preaching ko. Diba, narinig niyo ba yung dun sa movie, sabi niya, one thing my murderer didn't know is how a father could love his child. Alam niyo guys, bago tayo makakilala sa Panginoon, lahat tayo dumaan sa putik, dumaan sa hirap. Amen? Iba sa atin dito, we were abused, hindi maganda nangyari sa atin. Pero na-inspire talaga ako, sabi ni Susie, one thing my murderer didn't know is how a father could love his child. Ang Panginoon, mahal na mahal niya tayo. Amen? He found you, nilinis ka niya, inayos niya yung buhay mo, pinagpala ka niya. Amen? And dito na pumasok yung aking topic. Isa-isa lang. Wow! Joke lang. Isa-isa lang kasi! Daming sinasabi. Joke lang. And, saan ba ako yun? Wala tuloy ako. Ayun, so, ayun nga, yung, di ba, hinanap na tayo ng Panginoon and pinagpala niya tayo. Minsan sa atin, nandiyan na yung Panginoon eh. Nagsiserve ka na sa simbahan or church leader ka na, nagdi-disciple ka, pero may mga bagay pa rin tayong dinadagdag. Amen? Sabay-sabay eh. Amen? Minsan pag kailangan magbasa, nanonood ng TV. Minsan pag kailangan mag-Bible study, may ibang pinupuntahan. Amen? Sabi ng Panginoon, isa-isa lang. Amen? Sabi sa Proverbs 3:6, remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Amen? Alam nyo, ang Panginoon, if every time na we always acknowledge God, hindi tayo mahihirapan. Amen? Sometimes we acknowledge God pag, nandun na tayo sa part na nahihirapan na tayo. Amen? Hindi natin siya ina-acknowledge pag every time na kailangan natin. Kumbaga, every day, pagising sa umaga, do you acknowledge God? Do you say, thank you to God? God, maraming salamat, Lord, sa magandang araw, sa bagong araw na bibigay mo. Amen? Do we do that? Yes, but some of us don't. Amen? Sige, sabi sa Luke 10:38-41. So, sabi dito, pwede po ba tayo tumayo? Basahin po natin. Sabi, parang bigat na bigat kayo. Ba yan? Pinapatayo pa kami. Joke lang. Okay, sige. 1, 2, 3, basa!
Meron pa yung, may 42 pa pala yan. Ito, ako na lang magbasa. Sige, pwede na po tayo mo po. Sorry, media. Sabi sa 42, But just one is needed. Mary has chosen the right thing and it will not be taken away from her. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Alam nyo, kung kanina, minsan sa ating mga tao or minsan sa ating mga Christian, nandiyan na yung, minsan nasa harap na natin yung Panginoon. Minsan, binibigyan ka na ng hint ng Panginoon na ito gawin mo. Pero ikaw, hindi mo pa rin, kumbaga, manhid ka. Amen? Sabi dito, si Martha, lingkod din siya ng Panginoon, right? And, silang dalawa ni Mary was a disciple. Amen? And, si Martha, sabi din sa, pakilabas nga, yan. So, Martha was upset over all the work she had to do. So, she came and said, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me. Amen? Si Mary ba, nung dumating yung Panginoon, nagtataran-taranta rin ba siya? Hindi. Sino yung natataran-taranta? Si Martha. Alam niyo minsan guys, parang tayo si Martha. Minsan, doon nandiyan na yung Panginoon eh. Amen? Pero ang dami pa rin inaasikaso. Ako relate ako dyan. Minsan sabi ko, Lord, gusto ko mag-excel sa school, sa discipleship. Dami kong gusto. Pero isa lang yung sinabi sa akin ng Panginoon na isa-isa lang. Amen? Minsan gusto mo maging, ako personally, gusto ko maging honorable mention sa school, pero ang Panginoon may ibang pinapagawa sa akin. Pero pinipilit ko na ganun. Sabi ng Panginoon, kailangan isa-isa lang. Amen? Kasi minsan, ang dami nating gusto. Amen? Kunyari minsan sa mall, kunyari marami kang dalang pera. Tapos gusto mo mamili ng maraming damit. Pero hindi ka makapili, kulay blue ba, kulay yellow ba, or kulay green, or sige, kulay red na nga lang. Diba? Minsan nahihirapan, minsan ang Panginoon, naguguluhan din sa atin. Anak, ano ba talaga? Si Martha, natataranta siya, sabi ng Panginoon, teka nga. Sabi niya, ano yung sumunod na verse? Yun, you are worried and troubled over so many things. Tapos sabi dito, but just one is needed. Mary has chosen the right thing and it will not be taken away from her. Amen? Si Martha, lingkod siya, right? And alam niya na, kilala niya yung Panginoon. She serves the Lord, right? Pero, bakit ang dami niyang iba pang iniisip? Amen? Kasi naglilinis siya, di ba? And, nandun yung Panginoon. Pero ano yung ginawa ni Mary? Umupo si Mary and nakinig sa Panginoon. And si Martha pa yung may ganang magalit. Sabi niya, Lord, don't you care that my sister has left me to do all my work by myself? Tell her to come and help me. Alam niyo guys, tayong Christians, minsan, aminado ako dito, minsan, nandiyan na yung Panginoon, minsan, ang dami na maganda nangyayari, pero ikaw nakatayo ka pa rin. Amen? Nakita mo mga iba, grabe ang dami na nila, ganyan-ganyan. Pero ikaw kung ano-ano pa rin yung mga iniisip mo. Amen? Hindi naman masama na hindi naman masama na mag-school. Hindi din masama na mag-work, pero alam naman natin na first priority natin is yung Panginoon. Amen? Sabi nga doon sa Proverbs, remember the Lord in everything you do. Ibig sabihin, put God first. Amen? May time para mag-aral, may time para magtrabaho. Hindi ko naman sinabi na wag na kayo magtrabaho, wag na kayo mag-aral para mag-serve lang kayo sa Panginoon. Hindi ganun sinasabi ko. What I'm saying is, kailangan isa-isa lang.
If you're focusing on your relationship with God, focus on that. If you're focusing on your school, focus on that. Amen? Alam niyo minsan nakausap ako nila Papa. Sabi nila sa akin, magpo-4th year ka na. Tapos kumakain kami noon, tapos sabi niya, magpo-4th year ka na. Sabi ko, bakit? Sabi niya, magpaalam ka na kay coach. Hindi ka na masyadong ganyan-ganyan. Sabi ko, no, I don't want to. Sabi ko kay Papa, kaya ko naman pagsabayin yung pagsiserve ko sa Panginoon tsaka pag-aaral ko. Pero syempre, alam naman natin na paglingkod tayo ng Panginoon, alam natin kung sino dapat unahin. Right? Dapat ang Panginoon. Kasi pag inuna mo yung Panginoon, yung blessing sa pag-aaral mo, darating yan. Yung blessing sa trabaho mo, sa pamilya mo, darating yan. Pag inuna mo yung Panginoon. Amen? Alam ko guys that it is very basic lang ng sinasabi ko. Pero most Christians hindi na masyadong ginagawa. Amen? Minsan mga ibang tao, minsan nga narinig ako, hindi na daw siya magdi-discipleship kasi parang mag-move daw siya ng ibang school. And parang nasa isip ko, hindi man siya nagja-judge parang after all nang ginawa sa kanya ng Panginoon, after all na nangyari sa kanya, and di iwan niya lang yung Panginoon. Okay pa kung kunyari, kinuha siya ng ibang church doon, okay pa yun. Pero there were no reason. Alam nyo guys, tulad ng sinabi ng Panginoon kanina, kailangan isa-isa lang. Ang Panginoon din, minsan naguguluhan din sa atin eh. Punta ka dito, punta ka dyan. Nakatingin lang sa'yo yung Panginoon, nakaganyan lang siya. Minsan wala ka nang time magbasa ng Bible eh, amen ba? Minsan wala ka rin time mag-pray. Kasi nga, lahat sinasabay-sabay. Hindi isa-isa. Amen? Tulad ng sinabi ko kanina, put God first. And lahat na mangyayari sa life mo, daragdag yan. Or pagpapalain yan palalo ng Panginoon. Pag inuna mo yung Panginoon. Amen? Palapakan nga natin yung Panginoon. And, ako, hindi naman sa wait lang. Sa mga, gusto niyo ba malaman kung paano ako naging ganito? Gusto niyo ba malaman testimony ko? Wag na, joke lang. Hindi nga, sino gusto niyo? Yes! Alam niyo, actually kasi dati, sabi, testimony, kailangan nakakaiyak, kailangan dramatic. Blow the lights. Joke lang. Alam niyo, before ako makakilala sa Panginoon, I was an introvert. Alam niyo po ba yung introvert? Yung introvert po, ang ibig sabihin po nun is yung parang, nakikipag-usap lang siya sa mga taong kaklose niya, pero not in other people. Diba dito sa church parang, huy, kamusta ka na? Ganyan-ganyan. Ano ba? Kahit di naman kilala, kinakausap. Diba? Kasi ganun tayo ka-friendly or ganun tayo ka-social. Amen ba? Kasi ganun tayo ka-social, diba? Pero ako, hindi. Kinakausap ko lang. Wala akong kinakausap nun. Siguro makakausap ko lang sila mama tsaka sila papa. Lagi lang ako nasa bahay. Tapos, ginagawa ko lang buong araw ko, computer, mga ganun lang. Siyempre, nagpi-Facebook, natural na yun. And, nung time na, dati kasi, nag-church na din kami dito nila mama. Ako nun, grade 4 ako, tapos yung church nasa baba pa. And, dun yung first time ko na maka-attend ng church na Christian, kasi nga, before Catholic din kami. And, nakilala namin sila pastora nung nagpagawa din si mama ng seat cover dyan sa baba. Tapos, nasa baba pa yung church na, tapos, na-invite kami. And, noong time na yun,
merong isang time na hindi na talaga kami ulit naka-attend ng church. Parang, isang buwan lang ata kami nag-church nun. Kasi nung time na yon hindi pa rin Christian si Papa. Parang minsan nagtataka siya, sa kayong galing? Ganun siya. Tapos ako parang, wala akong alam dyan. Si Mama bahala dyan. Pero bata pa ako nun. And nung time na yon na, hindi na kami nakapag-church ulit. And 3 years passed ata or 4 years passed. Kasi sa loob ng 4 years na yon, meron kasi ako isang brother na, maaga siyang nag-asawa. And, ewan ko simula nun parang sila mama, parang lagi nilang nasa kaso yung wedding, yung occasion, mga ganyan-ganyan, sa pagpapanak, ganyan. And ako, wala akong malay nun kasi parang syempre, sobrang childish. Puro inisip pang childish na bata. Sabi ko, yes, wala na dito si kuya. Wala nang mga agaw sa akin sa computer. Ganun yung nasa isip ko. Grabe, sobrang sama ako dati, di ba? Joke lang. Grabe naman kayo. Judge kayo talaga. Masyado kayong judgmental. Joke lang. And, ayun nga. And, habang tumatanda ako, syempre, nag-first year ako. Nakita ko yung mga ibang kaklase, may mga kapatid sila na sinusuntok-suntok nila, ganyan. Ako parang, sweet naman nila. Kasi dalawa lang kami magkapatid. Tapos, syempre ako parang nalulungkot din ako kasi sabi ko, ang aga ko parang napalayo sa kuya ko. Yes, naiyak na ako. Na-joke lang. And, so, every time talaga na pinag-uusapan ko to, para talaga naiyak ako kasi sobrang, ayoko umiyak. Sobrang na-miss ko talaga yung kuya ko. And nung time na, although nandun naman sila mama, sila papa, pero hindi pa sila Christian nun. And nung time na, one time kasi, yung papa ko, na-hospital siya. Tapos, Christmas ata yun or New Year. Tapos, nandun sila sa hospital and, syempre, sa hospital, doon na nag-New Year. Diba? Sobrang saya. And, ayoko talaga umiyak eh. Kaya ko yan. Ayun, so parang, after nun, dumating yung time na parang, nasa edge na. Parang, 50-50 na, ganyan. And one time, I prayed. Pero pa lang ako nun, Catholic pa lang ako. I prayed, sabi ko, Lord, gagawin ko lahat para lang maligtas yung dad ko. Kasi syempre, tatay mo eh. Amen? And then, yun nga, gumaling yung papa ko. Merong mga pastors na nag-invite kay papa and dun nagsimula yung Christian life ko. Hinanap ako ng Panginoon. Sabi nga kanina yan, Jeanette, kaya daw iwan ng Panginoon yung 99 para sa isang nawawala. Amen? Plapakan nga natin yung Panginoon doon. And ang Panginoon, yes, He found me and hindi naman sa nagmamayabang or nagmamataas, pero I just testified what God did to my life. Amen? We all have a personal testimonies kung paano pinagaling or kung paano inaayos ng Panginoon yung buhay natin. Amen? Yung testimony, that's one thing na hindi pwedeng ipagpalit ng iba. Kumbaga, your testimony is like a treasure. Because God found you, nag-effort yung Panginoon, He lifted you up, yung family mo, inayos niya. Pero minsan nga, tulad ng sinabi ko, minsan, naghahanap pa rin tayo ng iba. Amen? Alam nyo guys, yung mga leaders nyo, yung mga taong naggagabay sa inyo, sabi sa Hebrews, sabi sa Hebrews, obey your leaders and follow their orders. They watch over your souls without resting, since they must give to God an account of their service. If you obey them, they will do their work gladly. If not, they will do it with sadness. And that would be of no help
to you. Alam niyo guys, yung leader natin, or yung mga leaders nyo, mahal na mahal kayo niyan. React agad? Wala pa nga eh. ATM at the moment na eh. Tapos, syempre although it's given na mahal kayo ng leader nyo, right? Pero sometimes ba, grabe parang, sorry, hindi namin nagagawa yung efforts namin. Hindi naman sa ganun. Kumbaga, minsan ba, tulad tayo, na-appreciate ba natin yung nagagawa ng leaders natin? Amen? Kasi kaya ako pinalabas kanina yung video about sa dad. Kasi, although yes, it's Father's Day, it's Family Day, pero, ngayon, ang Panginoon talaga yung pinagdiriwang natin ngayong araw na to. Amen? Because He's our Father, right? And God loved us so much na hindi natin ma-explain or hindi natin ma-measure. Right? And ang Panginoon, never kanyang iiwan, never kanyang pababayaan because He loves you. Tulad ng mga parents nyo, sino ba dito may mga magulang? Lahat tayo. Sino yung mga naiwan or pabayaan? Pero may mga taong nag-aalaga sa inyo. Amen. Alam nyo guys, parent or wala ka mang parent, God still gave you a beautiful life. Amen. Kasi kung without God, hindi ka mapupunta dito. And sabi ng Panginoon, pinili ka niya. Hindi ikaw yung pumili sa Kanya, kundi ang Lord pumili sa'yo. Right? Amen. Palapakan natin yung Panginoon doon. And ang maiwan ko lang is, guys, let's appreciate what God did in our lives. Kailangan, focus lang tayo sa isa, put God first. And never worry about sa mga worldly things because hindi mo yan madadala in heaven. Right? Always remember na meron tayong remembrance from God. And ang Panginoon, yung mga tao nandito, mahal na mahal kayo ng Panginoon sobra. Di man, minsan, nagkakaroon tayo ng problems sa parang, well, Lord, ganito na naman nangyayari. God gave you that para mag-trust ka sa Kanya. Amen? Hindi yun ginawa ng Panginoon para mapalayo ka sa Kanya. He did that so that your life will draw near to God. Amen? Amen? So, plapuan natin yung Panginoon doon. And, yun lang po yung may iwan ko. Thank you. I think we can do better than that. Palapakan natin ang Lord yung para sa Kanya po. Yung para po sa Kanya. Yan. Yeah, that's nice. Ano guys, sabi nag-preach Sam, it sounds basic, but you know, a complicated thing cannot be complicated without basic things. Coach, basic naman yan. Like in basketball, anong basic? Dribble, passing, and shooting, di ba? At tanggalin na natin yun. Basic lang pala yun eh. Takbuhan na lang tayo sa court, di ba? Ano yung pag walang basic? Walang game. Ano yung Christianity? Sometimes, meron tayong mga bagay na minamaliit. Alam mo yun? Meron tayong mga bagay na pinapalaki at meron bagay na minamaliit. Sabi ng Bible, wala daw kasalanan na malaki at walang kasalanan na maliit. Pare-parehas lang. Sometimes in the Bible, ako personally, naranasan ko rin to. Sa Bible, meron mga utos ang Panginoon na pinapalaki ko. Like for example, discipleship. Gusto ko yun. Pinapalaki ko yun. Pero minsan pagdating sa pamilya, paggalang sa magulang, pinapaliit ko yun. Minsan namimili tayo kung ano yung gusto nating sundin. Okay yung isa-isa lang. Pero kung isa-isa lang, pinipili mo lang. Kaya nga, isa-isa eh. Sabihin, isa-isa, inuubos mo. Pero meron mga Christians, guys, kaya hindi nakakaakyat. Nakita niyo yung babae?
Kanina pa siya nandyan, no? Nakawa na ako, pare. Di mo aakyat. Nakapalda pa naman. Di ba? Akit na nga. Epic. Akit nakapalda. Meron tayong makikitang di maganda. Tama. So, ang hirap talaga pag hindi isa-isa, pag isa lang. Tagal mo na sa church, yung mga pinili mo, yun lang din ang sinusunod mo hanggang ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabi ko sa iyo eh. Nalala ko ng bata ako. Sino ba dito naging bata? Ayun ang mga tanong na sigurado. Pag hindi ka naging bata, alam na. Di ba? Alien ka, pare. Alien. Okay. Lagi sinasabi ng nanay ko sa akin, Nico, kumain ka ng ampalaya. Sabi ko, sige ma, asa ng ampalaya? Yes? Itsura ng ampalaya, mukhang masarap eh, di ba? Green, tapos pabilog na gano'n, may mga gano'n-gano'n. Wow, sarap! Sulit, di ba? Pambira, pagkain mo, papamura kayo. Ano to? Nak ng puto. Lakas sa tawa mo dyan sa likod, oh. Mukhang pinuto mo yung nanay mo na pinakain ka ng palaya. Di ba? Mapapa, minsan, alam mo yun, ako nung kumain talaga ako ng palaya, na-surprise talaga ako sa lasa. Totoo. Sabi ko, meron palang gantong kasagwa na nilikha. Ano ba to? Pero sabi ng nanay ko, lagi na sinasabi, kumain ka ng ampalaya kasi yan nakakabuti sa katawan. Sabi ng mama ko, nakakabuti sa akin. Alam niyo doon ko natutunan na hindi pala lahat ng gusto mo, yan yung kailangan mo. Kadalasan nga kung anong gusto natin, yun yung sumisira sa atin. Pag umover ka sa gusto mo, delikado. Pero ito yung isang fact. Meron tayong mga ayaw natin na yun ang kailangan natin. Amen? Guys, naalala ko dati, umiyak talaga ako. Pagkakain ng ampalaya, luluhod pa ako. No, ayaw ko. Please. Kulangot na lang. Huwag ito. Pabira yan. Grabe parusa talaga, di ba? Pagkakain ka ng ampalaya. Pero sino ba dito kumakain ng ampalaya ngayon? Sulit? Sulit. Ngayon, pambira, pakain ka, may kanin-kanin pa. Pwede, iba kayo ng inuulam. Sabi ko, praise God sa dila mo. Kasi lahat ng bagay, guys, pwede kang masanay. Sabi mo sa katabi mo, masanay ka kasi. Tayo kasi, Christian na tayo, sanay pa rin tayo doon sa mga hindi tama. Sabihin mo, tama. Hanggang ngayon, ayaw mo pang masanay sa tama. Naalala ko nga eh. Sino dito nakakita ng picture namin na nagpunta kami ng Impanta? Inakaganon ako. Tapos Superman, tapos yung ano ko, yung kapa ko, yung toalya, lakas, di ba? O ganun. Pero laki ng tiyan ko to sobra. Bondat talaga. Ang laki ng tiyan ko nun, nakaliit pa yun. Sobrang laki, di ba? Tatawa nga ako eh. Sayang ako may internet lang. Sana pwede tayo ipakita. Tapos, ako, medyo naging curious ako. Front view ako. Siyempre, di mo mahalata malaki, di ba? Yung mga ibang A12, ang tapang. Naka-ganun na, naka-side view pa. Kita-kita yung Mount Arayat dito. Sabi ko, nung nakita ko yung picture na to, sabi ko, delikado to. Sobrang makasalanan na nung tiyan ko. Hindi na to kaya. Alam mo, starting sa araw na nagdesisyon ako. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang mag-diet. Sabi mo sa katabi mo, baka kailangan mo ng diet.
Okay? Guys, ito, makinig kayo mabuti. Pag sinabing diet, hindi to yung hindi ka kakain. Ang ibig sabihin nito, you will eat properly. Ang diet, hindi lang para sa matataba. Tawa ng tawa yung mga payat. Kailangan nyo ng diet. Pero alam nyo ba yung mga papapayat? Kailangan nyo rin ng diet. Nakakasakit kayo eh. Pag altar call, nakakasakit kayo. Amen. Matalim kayo, matalim. Dalo ka lang. Hindi yung preaching natin, pabira. Pero ibig ko sabihin, nag-desisyon ako, sabi ko, starting sa araw na to, magda-diet ako. Pag uwi namin, ginawa ko, sa isang araw, isang beses lang ako kakain. Tanghalian. Pambira, pag tanghalian, parang piyesta lagi, lahat ng ulam mo, nandun, oh. Sige, baratan lahat yan. Di ba? Pero pagkatapos ko magtanghalian, di na ako kakain. Gagawin ko, magbubuhat na ako nun. Tumuturog yung tiyan ko, nagwawala, nagrally eh. Kain! 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 Nagrarally sila. Pero guys, ang lakas na sigaw ng puso ko tsaka utak ko, diet, diet, diet. May naglalaban, di ba? Pero yung choice, nasa iyo. Pwede ka bang kumain at mag-diet? Sabi niya, kain, 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 diet, diet, diet. Pambira, wala kang nangyayari sa'yo nun. Nagdesisyon ako, sabi ko sa sarili ko, ano ba talaga, kain, diet? Kain? Meron nga sa Facebook, di ba? Para sa mga chubby, ganun. Bukas magda-diet na ako. Biglang may handaan. Next week na lang! Di ba? Sabi nga nila, ang taong walang paninindigan, walang maitatayo. Sabi mo sa katabi mo, manindigan ka. Alam mo problema sa mga Christian, mga balimbing. Sabi mo, mga balimbing. Kung sino malakas, doon ka. Pambira, may barkada kaming ganyan dati. St. James ako nag-aaral, elementary kami. Pare, suntukan. Elementary pa lang kami, suntukan, no? Kasi ninakaw yung lunchbox ng kaibigan namin, ninakaw nung kabilang klase. Yung pinakamahalaga sa elementary, yung baon, eh. Pag inagaw mo yung baon, suntukan na yun. Suntukan kami ngayon, nagtawag kami, nag-ano kami sa klase. Sino ba dito ang ipaglalaban yung section natin? Suntukan na to. Yes, lalaban kami. Siyempre, laban kami. Payat pa ako doon. Parang kasing payat ako ni Angelique, ganyan. Sabi ko, mapapakinabangan ko na rin yung mga matatalas na dulo ko. Sige, pakitasahan! Diba, gano'n. Di yun, banata na. Sabi namin sa kabilang klase, kita tayo sa likod ng school. Yung binibila natin ng paputok, doon tayo magkita. O, yan, sa likod. Pira. Confident kami, dami namin eh. 9 lang yata kami. Dami, no? Yung iba, hindi, may school bus kami. Uwi na kami. Sige, uwi na kami. Pambira, pagdating namin doon. 20 sila. Ano? Sabi namin, balik nyo na kasi. Ano ba kayo? Sige na. Hindi naman, pwede naman natin ito pag-usapan. Huwag suntukan, pare. Masama yun eh. St. James pa naman yung school natin. Maka-Diyos mga tao rito. Yan ang mahirap sa Christians. Tapang pag ano, talagang babago na ako. Wala na, ayos ito. Kaka-mentoring ko lang eh. Mag-open ako Bible study, ayos na to. Positive to. Sabi ni Mark, mag-open na siya sa si Mark. Oh, may open na raw si Mark. Ang kinausap ko nung isang araw, si Onat. Umuwi na, aga naman. Sa baba. Pambira, nung nag-discipleship kami launa, to, sabi ko, Nat, lalaban ka naman ko. Coach, patay na kung patay to. Yes!
Tinanong ko siya hapon. Sabi, Nat, kamusta na? Nag-Bible study ka na? Coach, next week, Coach, next week. Guys, ang hirap ng balimbing, pare. Pag dumating na yung suntukan talaga, papanig ka pa rin doon kung saan kasanay. Pag ganun ka, wala ka paninindigan, wala mangyari sa'yo. Hindi lahat na sanay ka tama. Kaya nga may New Year's resolution, kaya nga may reset, kaya nga may undo. Para yung mga nakasanayan mo na mali, pwede mong baguhin. Amen? Hindi lahat ng komportable ka tama. Merong mga bagay na ginagawa mo na kaya ka ganyan kasi sa ginagawa mo at kailangan mo yung baguhin. Amen? Tinuturo sa atin ni Sam, huwag kang mamili kung ano yung aakyatan mo. Kasi kung mamimili ka, mananatili kang ganyan. 1 buwan, ganyan ka pa rin. 2 buwan, 3 buwan. Linggo-linggo matin ka, ganyan ka lang. Masaya ba yan? House ministry, ayos lang. After 2 months, kamusta? Ayos lang. Alam niyo guys, pag namimili ka, hindi mo ma-experience yung ibang hagdanan. Ano yung Christian life? There's a lot of it. Maraming pwedeng gawin ng Panginoon sa'yo. Pero importante, na huwag ka namimili. Kung ano sabihin sa'yo ng Panginoon, ano dapat mong gawin. Kung sabi sa'yo, lumamong ka ng ampalaya, lamunin mo. Sa umpisa, mapaklayan. Mapakla ba? Halatang hindi ko makain no? Sa una, mapait. Pero darating ang time, tatamis din. Pero kailangan masanay ka. Ito nangyari ngayon. Balik tayo sa diet. Nakikita ni Braille, naggaganon ako sa loob ng kwarto. Ayos na ba, bro? Sabi ni Braille, wala pa, kuya, wala pa. Pero kita ko siya minsan, sinisilip ko siya sa kwarto. Gumaganon din siya. Tapos, pagtingin niyang gano'n, malulungkot, gaganon. Si Braille sa pagkain, ang hirap pigilan yan. Tatanggalin niya pagkapastor ko para lang kumain. Pero dumating yung time, dahil nakita niya sa akin, bro, kamusta yung braso ko? Ayos na ba? Hindi ayos. Bro, okay na ba? Mapayat na ba ako? Okay, kuya. Okay. Bandang huli, nagtanong siya sa akin, kuya, magkano ba monthly sa gym? Yes! Kuya, tuwing kailan ka ba kumakain? Dumating yung time, 1 beses na lang din siya kumakain sa isang araw. 2 na kami. Pumayat na, di ba? Pumayat na. Kasi yung sigaw ng, kain. Sabi ni Braille, si Sante na kayo. Dito na ako sa diet. Alam niyo sa Christian life niyo, ma-realize niyo yan Yung sigaw ng kasalanan, laman, katamaran, makasarili. Lahat ng yan, dapat ma-realize mo isang araw, ayaw mo na. Dito ka na sa tama. Isa-isa lang. Now, nag-gets niyo yung una kong point? Pangalawang point. Itong word na to, alalang-alala ko to, sinabi sa akin to nung high school ako. Sabi sa akin nung kaibigan ko, pare, kaya marami kang problema. Kasi ang dami. Dapat isa-isa lang. Sabi niya, pag nagmahal ka na madami, lahat nawawala. Alam niyo ba ibig kong sabihin? Hindi pa ako pastor nun. Kasi syempre, pag madami, meron ka mga lugar na iwasan. Baka pa nag-date kayo dito, nandun din siya. Yung mga ganon. Kailangan ayusin mo yung schedule mo. Ang hirap pag madami. Ayusin mo yung schedule. Ganon. Sabi sa akin ng kaibigan ko, dapat isa-isa lang. Mamili ka kung sino talaga mahal mo. At tingnan mo kung paano kayo magtatapos. Sabi ko, paano kung malalaman na siya talaga? Fast forward mo. Pag naging kayo, inayos nyo, ano mangyari pagkatapos? Pagkatapos mong ayusin, maging kayo, ano pagkatapos? Etcetera. Tingnan mo yung dulo. At mamili ka kung ano yung pinagusto mong tahakin. Kasi hindi ka pwedeng mamangka sa 2 ilog.
Isa lang dapat. Amen? Napaunawa sa akin doon na kailangan sa buhay mo mamili ka kung ano gusto mo. May mga Christian dito, ayaw ng isa lang, gusto mo mangka ng iba't iba. Amen? Pag namamangka ka ng marami, wala kang mapupuno at wala kang mabubuo. Bibigyan ko kayo ng mga ilang ilog. Ba't di nabubuksan yung aircon dito? Ang init. Isang ilog. Pagbo-boyfriend, pagka-girlfriend, isa yan sa mga dahilan kung ba't nawawala iba rito. Imbis mamangka sa Panginoon, doon namamangka. Ayaw ng isa-isa lang eh. Gusto pagsabayin. Sige, kalkula natin kung ano mangyari sa'yo. Sige nga, magkatuluyan kayo ng mahal mo. Ano pagkatapos? Pagkatapos doon, mag-sweet-sweetan kayo. Ano pagkatapos? Mag-aaway kayo. Ano pagkatapos? Let's say, sabihin natin maganda relasyon nyo, magkatuluyan kayo. Bata nyo pa, magkatuluyan kayo. Ano pagkatapos? Magtatrabaho na kayo? O titira pa rin kayo sa magulang nyo? Sabi nga sa isang post sa Facebook, may anak ka na, sa bahay ka pa nakatira. Nakatira ka pa sa bahay ng magulang mo. Nakalagay sa ibaba, ang gulang mo. Minsan gumagawa tayo ng mga desisyon na hindi natin pinag-iisipan. Hindi mo alam yung ending. Pagkatapos na magsama kayo, magkabunga, ano pagkatapos? Happily ever after? Let's say maging happily ever after, tumanda kayo magkasama. Ano pagkatapos? Mamatay kayo. O ano nang katapusan? Yun na yun. Yung iba nawawala dahil magtatrabaho. Sige nga, magtrabaho ka, yumaman ka. Magkapamilya ka, ano pagkatapos? Mabili mo lahat ng gusto mo, anong pagkatapos? Wala din. Tama? Ito, yung iba, magko-computer lang, di makati ng church. Let's say, gumaling ka sa Dota. Ano pagkatapos? Let's say, maging player ka ng buong Pilipinas. Ano pagkatapos? Pag tumanda ka nakakalaro, ano pagkatapos? Minsan ingatan natin kung ano yung pinagpipili natin. Kasi hindi biro yan. Buhay mo yan eh. Ano ba gusto mo? Minsan, ang dali lang natin mamili. Ang dali lang natin mamili. Yung problema sa mga kabataan, kasama rin ako. Pili ka ng pili sa mga bagay na hindi mo pinag-iisipan. At maraming napahamak dyan. Sa tingin nyo, ang pagsisisi, nasa unahan? Nasaan? Nasa uli. Kasi yung pinili mo, hindi mo pinag-isipan. Hindi mo inisip yung ending nung pipiliin mo. Minsan nagpapakatanga tayo sa sarili natin eh. Alam mo kapamakan yung dulo, pipiliin mo pa. Tapos pag nandun ka na, magsisisi ka. Sorry for the word, pero ito yung tanong, sino tanga? Nakuha niyo ba ako? Kaya nga sabi ng Panginoon, merong pagpapala, merong blessing. Mamili kayo. Pero piliin nyo sana yung tama. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Ako 3 years ng buhay ko. Actually, kung kukumputin natin, 16 years or 17 years ng buhay ko, puro maling desisyon ginawa ko. Kasi di ako namili ng tama. Alam ko yung ending mali, pinili ko pa rin. Nakuha niyo ba yung gusto ko sabihin? Di ba meron tayong mga naranasan at napahamak tayo? Ang tanong, yung dulo ba hindi mo alam? O alam mo, hinihintay mo lang dumating? Hinihintay lang natin dumating eh. At pag dumating yun, nagugulat ka pa, hello? Alam mo yun? Amen? Pero merong isang ilog na binangka ko, na hanggang ngayon, binabangka ko pa rin. Kasi alam ko, pag dito ako namangka, andito yung magandang pamilya. Pag dito ako namangka, dito ako asenso. Pag dito ako mamangka, kung magkakaanak ako in the near future, magiging maganda kinabukasan nila kung dito sila lalaki.
At pag yumaman ako, sigurado kasi kasama ko ang Panginoon, pagpapalain niya ako. Pag namangka ako sa Panginoon, pag tumanda ako, marami nagmamahal sa akin kasi marami ako magiging disciple. At pagkatapos no, kung mamatay na ako, hindi pa dun tapos. Meron pa akong isa pang buhay pagkatapos. Ito yung sabihin ko sa inyo, halos lahat na nandito, leader na kayo. Wala nang bago dito. Kung may bago man, praise God. We would love to have you here. Pero ang kausap ko ngayon, yung mga kasama na natin, lalo na yung mga nawala dati, nakabalik kayo ngayon, ano? Saan ka na mamamangka? Hindi ka ba basawa? Ako dumating sa time sa buhay ko, nagsawa ako kasi alam ko na dulo eh. Minsan may mga pinikula, di ba? Pambira, mamamatay siya, mamamatay na, tatamaan na. Sabi ko, hoy, hindi tatamaan yan, bida yan eh. Alam nating ending, mananalo yan. Alam mo, tayo ang direktor ng sarili nating buhay. Alam mo kung yung ginagawa mo, tama ending. Alam mo rin yan kung ginagawa mo, kung malabo ending. Rather, yung mga malabo ending, kapama ka ng ending, ayaw mo lang tanggapin. Amen? Sabi ng Panginoon, mamili kayo ng tama. Alam nyo lahat ng 812 na naging leader, sila yung mga tao na namili na mali dati. Kaya sila nagkaganyan. Kasama ako. Pero dumating din yung time na ganito, anak, isa-isa lang. Sabi sa Matthew 6:24, kahit King James Boy, Matthew 6:24. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Guys, money is not just money. It is everything of this world. Mamimili tayo. Isa-isa lang. Kung demonyo, demonyo talaga. Ganun lang yung kasimple. Huwag mo lokohin sarili mo. Kung demonyo, demonyo. Kung Diyos, Diyos. Kasi hanggang di ka mamimili, wala kang mapupuntahan. Benor, halika nga. Sino pa malaki katawan dito? Si Coach, halika. Angelique, halika. Asan si Coach? Hindi ako yung isa. Yung mas malaki katawan sa akin. Yan. Ano pare? Ano sigaw nito? Kain, bro. Kain. Angelique sa gitna. Kain din. Siya hindi eh. Hawakan mo yung kamay niya. Okay. Alam niyo ang Christianity ganito. Sige, lapit lang kayo. Kung si Coach ang demonyo, si Beno ng anghel. Ay, anghel, ang Diyos. Kasi kung anghel, demonyo rin yun eh, no? Kasi nandito eh. So, yan. Habang tumatagal, na hindi ka na mamili kung saan ka, at ito, Christian ka, pero compromiser ka. Christian ka, pero demonyo ka rin. Yan ibig sabihin ng compromiser. Habang tumatagal, hakbang nga kayo ng isa pa ganun. Ay, Coach, okay lang naman eh. Wala pa nangyayari sa akin. Minsan kay Lord, minsan sa demonyo. Ayos pa naman eh. Habang tumatagal, isa pa. Ay, medyo hindi na komportable. May mga komplikasyon na. May mga nakakaalam na. Amen? Eh, ayaw pa rin mamili. Hakbang isa pa. Ay, sakit. Diyan mo na mararamdaman ngayon. May masakit na. Kasi dalawa eh. Lalo na kung makbang ulit. Wag na. Punit to. Sigurado. What's my point? Pag humakbang pa sila ng isa, yun ang sukdulan. Minsan ang Christian, hinihintay mo na yung sukdulan. Bago nila ma-realize na mali yung ginagawa nila. Pero pag dumating ka na sa sukdulan, kahit mag-sorry ka pa, the damage has already been done.
Guys, meron tayong mga kasama, ganito na. Yung mga matatagal na sa church, hanggang ngayon hindi ka pa rin namimili. Kanto ka. Yung mga bago, dito sa church na to, hindi kami nakikipaglaro. Church to ng Panginoon. Ibig sabihin ng direksyon natin papunta sa Lord. Dahil yun ang tama. Yun ang maganda. Amen? Wala dapat sa ating ganito. Sino ba yung may gatong form dati? Sino gumawa niyan? Sino? Alam niyo kung ba't namatay si Jesus na ganyan? Tinapos niya lahat yan eh. He already won. Pero ano kaya mararamdaman ng Panginoon kung tinapos niya hanggang ngayon may mga ganito pa rin? Masakit sa Kanya yun. Amen? Thank you guys. Guys, this afternoon, I have no right to tell you on how to live your life. Because it's not my right. Yung buhay mo yan. Pero ito yung sasabihin ko sa'yo. Sabi ni Sam kanina, gawin mo kung ano yung gusto mo. Kung sa Panginoon ka, buhin mo. Kung hindi sa Panginoon, maiintindihan natin yun. Pero ayoko nang lokohin yung sarili nyo na okay lang kalahati demonyo, kalahating Diyos. Imposible po yun. Walang ganun. Pag ganun ginawa natin, parehas na mawawala. Nakalagay dito, isa-isa lang. Right now, before I encourage you to stand up, gusto ko mag-isip kayo maigi. Gusto ko pag-isipan nyo maigi kung anong gagawin mo dyan sa buhay mo. Tingnan mo kung ano ending. Let's say yung mga nandito na parang hindi pa seryoso sa Panginoon. Let's say, wag mo pagpatuloy na wag magseryoso sa Panginoon. Kung anong ginagawa mong kalokohan, pagpatuloy mo, ano dulo? Tingnan natin yung mga ending. Para makapili ka na maayos. Guys, walang fantasy sa mundo na to. Ang meron dito, reality. Hindi lahat na nasa TV, nangyayari sa tunay na buhay. Akala nung iba sa TV kasi, dalawa yung mahal niya, pero happy ever after, di ba? Aba, ikaw ba si legal wife? Walang ganun. Sa tunay na buhay, yung realidad, pag dalawa pipiliin mo, mawawala parehas. Isa lang yung direksyon na dapat mong puntahan. At gusto ko, by God's grace, mamili ka kung saan ka. Amen? Kasi doon mo lang talaga matutumbok kung ano yung gusto mong tumbukin. Ano ending? Tayo dito, may mga nilalakaran tayong kanya-kanyang buhay. Amen? Ano ending? Kailan nakakalam? Kayo direktor niyan eh. Kayo gumagawa ng script, kayo gumagawa ng mga decisions, sa inyo yan. Pero ang tanong, ano ending? Maliwanag ba? O madilim? Alam mo yan eh. Ang encouragement ko ngayon, yung word na sinasabi ni Sam sa atin, ang ganda, isa-isa lang. Ano ba talaga, ate, kuya? Alam niyo bang walang ibang masasaktan dyan kundi kayo? Importante na mamili na tayo. This service is for that. Hindi aksidente na nandito ka. Marahil yung iba dito matagal ng Christian. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nakapamili. I encourage you to choose the right thing today. Dun sa mga bago naman, if you're willing to choose the right thing, choose God. Kasi yun yung tama. At yun ang may magandang ending. Amen? I encourage everyone to stand up. Let's sing this verse. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na
tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano ba? Right now, guys, I encourage those people that you are decided na, Lord, ngayon, tutuloy ako doon sa direksyon na binibigay mo sa akin. Lord, hindi ako pwedeng pa-U-turn, hindi ako pwedeng pa-iba-iba. Sabi ng Panginoon sa kanya salita, yung nag-aararo, na tingin sa likod, hindi makakarating. Kailangan kong pipiliin natin na sumunod sa Panginoon. Wala nang bawian. Maraming kante. Lord, I offer my life to you. Diba? Halos laging ganun yung kanta. Pero ba't paulit-ulit kinakanta? Kasi paulit-ulit mong in-offer yung buhay mo. Kasi patuloy mong binabawi pag dumarating yung panahon. Rather, dapat ang kanta natin, Lord, I will not take back my heart anymore. Kung binigay mo na, hindi mo na siya babawiin. Amen? For siguro sa ilang beses, we are going to offer our lives again to God. At this time, yung pag-offer na walang balikan. Yung offer sa Panginoon na tuloy-tuloy na. Kasi ang isang bagay na hindi tapos, hindi mo mapapakinabangan eh. Kailangan may tapusin ka. Kung paputol-putol ka, wala kang makukuha eh. Itong microphone na to, napapakinabangan kasi tapos. Pero kung dito tapos, sa bodega lang to. Guys, kailangan may tapusin ka. Kailangan mamili ka kung anong gusto mong tapusin sa buhay mo. Amen? Right now, if you want to offer your life, right now, at walang bawian, encourage you to come forward. Let's sing this verse from the start. Lord, I offer you. Okay. All that I am. Make this your prayer. All that I have, I lay them down before you. Oh Lord, all my regrets, all my unclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, yes Lord, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, Lord, all of my praise, all of my Lord, all that I am, my heart and my hands, I live to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a
a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Right now, if we've done things na hindi ka aya-aya sa harap ng Panginoon, that's why sometimes nawawala ka sa Lord, minsan nandito ka, minsan mainit ka, minsan hindi. Kasi dalawa yung binabangka natin. Siguro kung ano yung maling binabangka mo sa buhay mo ngayon, it's about time that you repent that with God. Kailangan suko mo yan ngayon. I'm not here to judge you, but I am concerned with you. Kung gusto mo makarating, kailangan isa lang. Sige guys, if you have something to repent with God, ito yung time para humingi ka ng tawad sa Kanya. Ito yung time para kausapin mo, Panginoon, Lord, I'm sorry. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, kasi ganito ginawa ko. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Father God, I pray that you will release, God, the spirit of repentance in this place. The Lord, may we repent the things, God, na hindi ka aya-aya na ginagawa namin sa harapan mo. Kaya Lord, di kami makarating. Lord, patawarin mo kami. But Lord, thank you for this opportunity that you're giving us to really correct what the wrong things that we did. Lord, I offer you my Lord. Okay, right now, let's raise our hands. Offer my life. Father God, thank you for this afternoon, for giving us, Lord, a new life, a new direction, Lord, and a permanent, God, future. Panginoon, we pray right now that we will not waver anymore. Lord, hindi na kami pabago-bago ng isip. Hindi na kami magbabalimbing, Panginoon. Bagkus maninindigan kami. Kung ano yung sinasabi mo sa amin, kung ano yung pinapagawa mo sa amin, kung ano yung tingin ko na pinapagawa mo sa akin, Panginoon, yun na yung tatahakin ko. Lord, no more double lives anymore. No more double caras anymore. Right now, God, we choose life. We choose you, Panginoon. Ikaw ang pinipili namin. Lord, salamat sa afternoon na to, Panginoon. Lord, salamat sa ginamit mo si Sam, Lord, for giving us this word na kailangan, Lord, isa-isa lang. Kailangan, Lord, kayo lang. Thank you, God. Thank you for this afternoon, God. In Jesus' name, all may say, Amen and Amen and Amen.